Ako ang magpapatunay kung ano status nito. Ayaw nyo sabihin kung ano estado, ako magsasabi kung ano estado. Totoo naman eh. Hawak ko naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Ito ang nakakagimbal na balita at usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Pursigido pa rin ang House Prosecution Team na ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng mayorya sa mga Pilipino ay ayaw o hindi sang-ayon sa impeachment trial ni VP Sara. Batay kasi sa survey na inilabas ng Social Weather Station na 42% ng mga Pilipino ang may ayaw sa impeachment, habang 32% lamang ang pabor sa naturang impeachment. Pero bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating video. Sinabi ni Batangas Representative Jinky Luistro, isa sa 11 House Prosecutors, na anuman ang sentimiento ng publiko sa impeachment laban sa Vice Presidente, ang mahalaga ay masunod ang constitutional mandate. Samantala, ayon naman kay Senate President Cheese Escudero, ay wala pang pinal na pag-uusap kaugnay ng schedule sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni SP Escudero matapos ihayag ni Senador Joel Villanueva na ilang senador na ang sumang ayon sa August 4th Trial Day. Paliwanag ng mambabatas, ang naturang petsa ay mula rin sa mungkahi ng legal team ng Senado. Ngunit nais ni Escudero na formal na mag-usap muna ang mga miyembro ng Senado o Impeachment Court kapag nagbukas na ang sesyon ng 20th Congress. Doon na rin na niya sa plenaryo iaanunsyo ang pinal na petsa ng muling pagsasagawa ng paglilitis sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Escudero, hindi anya nila trabaho na madaliin ang naturang impeachment trial dahil gagawin lamang anya ang impeachment trial sang-ayon sa proseso. Narito at panoorin natin ang buong video. Marami nagre-request itong balikan natin yung hinihingi ng paliwanag ng Supreme Court, kataas-taasang hukuman sa Kamara de Representante, Nason. Ito'y tinalakay natin noong nakaraang Biyernes. Diba? Sa halos lahat ng mga social media ay nag-viral po ito eh. At pinik up na napakaraming mga influencers, Nason. Kasi bagong-bago, umuusok pa, kalalabas lang ng Supreme Court. Isang minuto pa lang ata nung binabanggit natin. Hindi pa natutuyo ang tinta. Oo. Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero dyan pala siya, Humihingi siya ng impormasyon. Sapagkat merong dalawang nakabinbin na petition sa kanila. At sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ito, ibigay niyo sa amin ang mga sumusunod. 10 items yun. Di ba? Mga detalye. Diniscuss natin ito, pero dahil sa marami po yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka yung Senado na ibigay ang 10 impormasyon na kanilang inihingi. Opo. Isa-isahin na natin, Sen. Hindi, wala na tayong panahon eh. Pero ang masasabi ko lang, yung mga salient points na lang na gusto niyo palutangin, Sen. ang masasabi ko lang, dito pa lamang sa kauna-unahang hinihingi ng Korte Suprema, magkakaalaman na ito eh. Yung una kasi, yung letter A, the status of the first 3 complaints filed by the private citizens. Okay. Bakit importante ito para sa akin? Kahit ito na lang, dito na tayo magtapos. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang i-file na magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-apat. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19, Opo. 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath Okay. Opo. ano ang estado ng unang 3? Nahihirapan silang, Oo nga. nahihirapan sila rito. Ano, kung estado, Sen, ano bang dapat na sabihin? Estado ng isang impeachment complaint, kung active or non-active or ano po? Hindi, bahala Fine. sila. Estado ang pinag-uusapan. Basta kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito eh. Hindi naman pwede sabihin, under oath. To the Supreme Court, sabi niya halimbawa. Your Honors, with all due respect, tinulugan po namin yung 3 impeachment complaint. Hindi po pwede. Oo, yari tayo doon. Kasi paano mong palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-apat ang dinala ron February 5. December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano ba ang estado ng unang impeachment complaints na ipinail? Opo.
Paano mo sasagutin? Paano nila sasagutin? Sumagot ang ano kasi sapagkat ito nakadirekta sa dalawang kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado eh. Oo. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 eh. Wala nang kinalaman ng ano dito eh. Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rito. Wala po kami, tama yung sagot ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman Tinuro kasi lahat. hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Ayun nga. Oho. At wala rin naibigay. Ay, ito pa paano mo sasabihin? Ano ang status ng tatlong Tatlo. complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito, Yung naunang tatlo yung tinutukoy niya, Sen, no? bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po, oo. Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. year, per year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings dahil hindi mo ginalaw, dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings. Opo. Hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo, napapayagan. Yun ang Ayun. Kaya pinali mo ng February 5. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A Ang hirap na magkakaala. sagutin, ano? May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, Opo. nandun ako sa Senate by, di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong tatlo? Hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Di ba? Gusto mo? Naku. Ayaw nyo sabihin kung ano yung estado, ako magsasabi kung ano yung estado. Di ba? Yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Hawak mo naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Oo nga po, no? Oo nga. Oo. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. At ang mabigat dyan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Ano yan, kapag ka hindi niyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Nakukontempt ka. Contempt yan, may kulong mo yan. Senator Judge ako, di ba? Kung matutuloy. Kung matutuloy. Opo. Hindi pero teka lang, Sen. Kaya Meron... di ba kanina, Opo. napakita ko rito, yung isang mga rami reporter dito, Opo. yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Naku. Alam niyo, Sen, in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning sa Kamara, sa Senado, na para bagang may timetable na, nasa, di ba? August 4. May August 4. Hindi niya matutuloy ng July 28, 29, marami kami hearing eh. August 4. Malamang August 4 yan. Magkakaalaman kami at sisimulan na ng Senado ang impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit. Ano, Sen, anong araw? August 4 daw po. Ang ina-expect nila na masisimulan ang impeachment proceedings. Eh sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun lang. Sabi nga nung AI, it's a strong word. Preposterous. Preposterous. Di ba? It's a Kasi strong word. Amerikano nagsabi, what the hell are you talking about? Doon tayo magsimula, yung salitang yun. Ayun, Hindi mo po pwede naman basta na lang gumawa ka ng August 4. Teka muna. Paano napunta ron? Kasi yun na po, Sen, ang halos, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan ay matutuloy talaga. At lalo pa may survey ngayon, may lumabas sa survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig ang paliwanag ni VP Inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey. Yes po. Meron mo palang naniniwala sa survey, Jen? Ako number 32 ako sa survey. Ha? Hindi ba pinag-usapan na natin, kayo pong mga survey companies, you will do well in doing surveys on Philippine products. Yung ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila ito. And I think they have competence to do it. Tama Magsimula tayo sa bagong isda. Bago. Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Pangasinan yan. Okay. Opo, sarap niyan. May bagong balayan. Sa Batangas. Opo. Merong bagong napada sa La Union. Ayan, ako. Mag-survey kayong lahat kung sino yung mas gustong kainin ng Pilipino dito sa tatlong bagoong. Anong klase ng bagoong? Yan na lang kayo. Pero para pakialaman pa ninyo kung ano yung naisip ng tao, political matters, wala na pong naniniwala sa inyo. Number 32 po ako. Ipinamukha po ninyo sa mga botante natin na hindi ako lalagpas sa 22. Ito yung bracket ko eh. From 32 hanggang 22 lang ako. Hindi po ba ganun ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kaya po mga dakilang gumagawa ng survey, wala na pong naniniwala sa inyo. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Huwag po ninyong ipipilit ang isang bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Naku, mabigat nga yan, Sen. Pero teka lang, Sen. Exhibit A. Opo, kayo ang unang ebidensya
buhay na saksi. Hindi, kasi merong isang senador, Sen? Pinaiinit mo na naman ako. Hindi, ito factual ito. Ito, lalamig na ulo lalamig nito. yun ito. Ito, ito yung gawain nitong dalawang ito eh. Ito, Sen. Patapos na tayo, no? Ito, lalamig ulo nito. Lalamig yun ito. Ito na. Meron po kasi- Lalamig. Lalamig. Meron Lalamig. kasi, yes Sige. po. Palamigin mo na. Meron kasing isang bagong kongresistang bagong halal. Ayan. Dating senadora, dating DOJ secretary. Aha. Ang sabi niya, sobra naman yung kataas-taas ang hukuman na yan. Overreach. Overreach saan niya? Grabe makapag-utos. With all due respect. Bakit pinakialaman? Bakit pa niya pinakikilaman yung mga bagay na yan? Oo, yan ang Abogado impeachment. po ito, ha? Oo. Dating DOJ secretary. Dapat yan sa Senado lang. At ngayon naging parang akala niya yata sapagkat siya naging kongresista ngayon, pwede na niya questionin ang kataas-taasang hukuman, Sen. Oh, lumambig ba ulo niyo, Sen? Oh. Lumamig ang ulo mo. Kasi natuwa ako. Yun po ang di ba? Pero Akala nyo mauuto nyo. ang akin po, ang punto ko dito, Sen, para sa isang senadora, dating DOJ secretary, dapat pa niyang sabi Abogado. ko, hindi ako pangkaraniwang mamamayan lang, hindi ako maglalakas loob para sabihin ko yan. sa Patawarin nyo na kataas-taasang siya. hukuman. Patawarin nyo na. Oo. Alam nyo, ang pagpapatawad, alam nyo naman, nasa Biblia yan. Aha. Mas lalo kayong magiging dakila Oo. kapag kayo nagpatawad. Hindi, Lalong-lalo na sa mga nadidimla ng isip. Di ba? Magpatawaran tayo. Siya yung nagkaroon ng overreach. Yeah. Pinagagana ko po kasi yung ngipin sa ngipin. Anyway, resulta na po. Resulta na tayo, Sen. Wala na? Wala na. Meron pa ba? Meron, Magbe-break pa. ayan o. Akala ko resulta Reaction na pa tayo. tayo, reaction pa. Oh, ito reaction. B, para po sa akin po, mas maganda itong resolusyon ni Senador Marcoleta kasi makakatulong na kay FPRRD kaysa kay Senador Amy na posibleng sa admin na ito magagamit dahil sa dami ng di magandang nangyari. Carol Noses ng Hong Kong. Abi, mas maganda ang option na ito dahil may existing na tayong batas. RA 9851, John Paltingka ng Quezon City. B po, para mapakinabangan po ng marami at nang maiuwi na din po si FPRRD, Divine Nonan, Bonham Road, Hong Kong. B, mas mapakinabangan ito ng mga Pilipino. Monico Antonio ng Caloocan. B, dapat po na mas bigyan pansin at agarang desisyon ang magpinsan na panukalan ng Senador Marcoleta. May balik na agad ang Pangulong Duterte. Jasmine Galang, Batangas City. B, mas maganda pong resolusyon ni Senador Marcoleta dahil pakikinabangan agad at may mananagot. Ginaya Mayam O, Castle Peak, Hong Kong. Ayun. Resulta na tayo? Resulta po ng ating Vox Populi sa tanong na alin ang dapat bigyan ng atensyon ng Senado? A, PRRD Act? Nako, 0%. At yung B, dalawang resolusyon ni Senador Marcoleta. 100%. Mukhang napaglimi-limi na, Sen, mukhang mas kapakipakinabang po yung dalawang resolusyon na ihahain po ninyo. Ihahain niyo pa lang yan. Paano na ipaliwanag namang mabuti ni Nelson kasi? Yun na nga po. Kahit sa harap ng kanyang Avatar. Pero next week po, ihahain niyo na po yan, Sen, ha? Baka in-expect ng ating mga kababayan. Lunes kasi nga alam mo naman inaaral ko mabuti bago Opo. na-edit ko na, may final draft na ako. Ayun, oh. So kinakailangan lang na ma-finalize para mapirmahan ko. Oho. Sa Lunes, ipapile itong dalawang ito. Ayun. Merong scoop na balita ngayon si Mayan Corbera, Sen. Kasi kayo na pa niya kayo kinukulit Ito pa lang, bagong balita. Sapagkat sa Lunes pa lang ito. Ipapano isusubmit sa Senado. Balita ba yun? Para pinag-usapan lang natin. Abi, Balita siyempre. ba yun? Oo, balita yun. Nakatakdang ihain ni Senador Dante Marcoleta sa Lunes. Pauuwi na! Yan, yun Ang dating Pangulong Duterte. Yan ang malaking istorya. Mayan, banner yan. Banner yan. Kasi kinukulit kayo sa impeachment Ay, nako. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Ngayon ay Biyernes. Salamat din sa inyong dalawa sapagkat sinisinop ninyo ang ating mga taga-subaybay.